Tayo po ay magbibigay pansin sa Acts chapter 6. Acts chapter 6, at ito po yung chapter na obviously makikita natin na talagang ang paglago po nila ay naging tuloy-tuloy. Alam po natin na sa Book of Acts, ito po yung napakagandang record ng pagpapakita ng rapid growth ng early church ng mga Kristiyano sa kanilang buhay sa Panginoon. Kaya ngayon, titingnan po natin at ating pong bibigyang pagkakataon ang bawat isa na makita po natin ang bahagi na po pwede po nating maibigay para po sa patuloy na paglago ng ministeryo. Alam nyo, kung Kristiyano po tayo, I am referring to genuine Christians, those who are claiming that they are Christians. If we are really, if we are real, if we are genuine, dapat ang takbo ng isip natin ay yung tulong sa paglago, tulong sa pagsulong. Kaya iwasan at ingatan po natin na tayo po ay maging hadlang sa paglago po ng ministeryo. Okay, so tingnan po natin Acts chapter 6, verse number 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in their daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the people. Amen? And the great company of the people, sabi po, ng verse number 7. Okay. Verse number 7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we're so thankful to Thee for giving us this opportunity once again to study Thy precious words. Lord, may You use Your humble servant to encourage Your people to somehow be a part of the growth of the ministry that You entrusted to them. Ikaw po dakilang Diyos ang amin pong pinangahawakan, at Ikaw din po ang aming naisundin sa amin pong mga buhay. Again, bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay. So, unang bagay na dapat nating maunawaan, pagka nag-usap po tayo tungkol sa ministry, ang ministry po sa katotohanan, hindi po sa atin. Ang ministry po ay sa Panginoon. God is the one who built and started the ministry. Kung ang pag-uusapan natin church, ang Diyos ang nagtayo ng kanyang iglesia. Ngayon, sa ating pong binasa, ito po ay parte ng bahagi ng kasaysayan na kung saan, mga kapatid, sa naging pangangaral po ni Apostle Peter at ganun din po kasamang mga apostol, undeniably, napakaganda po ng naging pagkilos sa usapang church at sa usapang ministeryo. We can say, particularly in chapter 6, na talagang tukoy na tukoy po. Diba? Sa verse number 1, ang sabi po, maliwanag mga kapatid, na nagkaroon na po ng talagang lubos na pagdami, bagamat ang growth ay hindi po nakukonfine lang sa numbers, but we cannot deny the fact na sa usapan ng growth, ang numbers po ay bahagi. Ang bilang po, ang pagdaragdag po, ang population po ng ministry ay parte din ng tinatawag na paglago. Now, in verse number 7, makikita po natin dito, and the word of God increased,
And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. So mga kapatid, mga minamahal, sometimes ito ang problema. Gusto natin na ang ating gawain kinabibilangan ay maging malagong gawain without us realizing, di ba, na dapat meron tayong gawin. Kasi mayroong human side. Meron pong human factors. Meron pong tinatawag na human accountability. So, if we really want the ministry to grow, then learn from this message. Pag-aralan po natin sa mensaheng ito, ang ating pong message, help the ministry to grow. Okay? Help the ministry to grow. Paano po natin to magagawa? Dito po sa ating pong pinag-aaralan, mga kapatid, sabi ko nga, unang dapat itama natin yung konsepto natin. Kung meron tayong pagkakaingatan sa usapang ministeryo, sanang maging prayer mo sa Diyos, maging bahagi ka ng paglago at hindi ng gulo. Maging bahagi ka ng paglago kahit ng mga dumadalo at hindi ka maging dahilan ng paglayo. Diba? Maging dahilan ka at bahagi ng paglago at hindi ng paglayo ng iba. So, kaya dito po, mga kapatid, undeniably, yung pong rapid growth ng ministry, napakaganda po. And siguro po, tingnan natin yung mga factors. Ano po ba yung mga factors para sa naging paglago? Sa naging paglago po ng ministeryo? Well, masasabi natin, first of all, God's power. It is very important to consider God's power sa ministry na kinabibilangan natin. Doon tayo maging sensitibo, mga kapatid. Sapagkat ang unang-unang dapat pinapahalagahan natin sa usapan ng paglago at tagumpay ng ministeryo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Without the power of God, yung mga talented members, yung pong kahit sino po sa atin, kung hindi po ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos, wala. Kaya dito po sa Book of Acts, mga kapatid, ang una nating makikita, bagamat tinawag natin ang aklat na ito na Acts of the Apostles, but obviously, what we can see in this book is the powerful acts of God. Yung makapangyarihang gawa ng Panginoon. Okay? How the power of God works, mga kapatid, as the pastors, the apostles, di ba? As they labor, mga kapatid. So, without the power of God, hindi po magaganap ang tagumpay. Wala pong paglago na magaganap. So, I can say that God's power undeniably is the big factor para sa paglago ng ministry. Amen? Yes. Isang bagay na dapat medyo particular tayo, kapangyarihan ng Diyos. Huwag na huwag tayong kikilos na kung saan ang ating pangahawakan, lakas natin, magagawa natin. Bago ang lahat, let us always acknowledge and consider the power of God. Naalala ko nga po, di ba? When Jesus Christ ascended, before His ascension, He gave His commission to His disciples. Anong sabi niya? In Acts chapter 1 verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So makikita nyo po na talagang sa panimula pa lamang po ang napaka-obvious na dahilan kung bakit sila po'y naging useful, naging effective, naging fruitful, naging growing, mga kapatid. It is because of God's power. Amen? Yes. It is also good to consider godly preachers. Godly preachers. Yung pong mga pinili ng Diyos, yung mga mangangaral ng Panginoon, mga kapatid. Napakaganda na makita natin na sa panahon na ito, sa usapang ministeryo, ang paglago, factor po sa human aspect, mga kapatid, yung mga godly preachers. Grabe po ang makikita nating kapahayagan ng matinding pagkamakadiyos ng mga mangangaral. So it is very important to consider this very thing, mga kapatid, that as preachers of the word, we need to be consistent. We need to make sure nang ipapangaral natin salita ng Diyos talaga. Ang linaw-linaw po ng sabi ng ating pong teksto, di po ba? And the word of God increased. Why?
Kasi nakita naman natin, when the Apostle Peter stood up, okay, he preached the message, particularly about repentance, and then tumugon po yung mga tao. At doon yung makikita, mga kapatid, ang kapangyarihan ng preaching. Ang kapangyarihan ng preaching. Bago pa ang preacher, yung kapangyarihan ng preaching. Mga kapatid, yan ang dapat panghawakan ng bawat mangangaral, that the word of God will not return unto him void. I can say that the reason why sila po ay nag-grow at talagang grabe po ang kanilang naging paglago, sapagkat yung mga makadiyos na mangangaral, walang ibang ipinangaral kundi ang salita ng Panginoon. That should be our commitment, to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Amen? Yes. Mga kapatid, not only that, makikita nyo po na ang dahilan ng naging paglago ng ministry, number 1, God's power. Number 2, godly preachers. Okay? Number 3, growing people. Growing people. Mahirap magkaroon ng ministry na lalago na yung mga tao hindi lalago. Mahirap pong mag-expect na ang church natin mag-grow kung ang mga members ay hindi nag-grow. Ito po ang reason kung bakit dapat binabantayan po natin ang ating mga sarili. Bilang miyembro po ng church, minsan ang dami-dami po nating hinahanap. Samantalang kung tutuusin po sa isang Kristiyanong lumalago, alam lang niya kung ano ang dapat sinesentruhan ng kanyang buhay. Kung ikaw yung mananampalataya na wala ka nang nakita kundi ang kapintasan, kundi ang mga negatibong bagay, yan po ay senyales that you are not growing. Because if you are a growing believer, yung mga nakikita mo, nakapintas-pintas, yung mga nakikita mong negatibo, madadaig yan ng espiritualidad mo bilang Kristiyanong lumalago. Kaya sometimes it is really hard to entertain those members of the church na wala na pong nakita kundi ang mga negatibo. Mga kapatid, sa totoo lang, kung ang hanap mo talaga sa ministry negatibo, tingin ko po, hindi ka mahihirapan na makakita. Tingnan natin ang pastor, wala pong pastor na perpekto. Tingnan natin yung mga officers, wala pong officers na perpekto. Tingnan po natin yung mga members, wala pong members na perpekto. So sa madaling salita, pag hindi perpekto, may kapintasan. Kung ang ating sentro ay kapintasan, sigurado po mga kapatid na napakarami po nating kapintasan na makikita. Pero di ba? Lumalago ka eh. Bilang lumalago mga kapatid, ang isang manifestation ng paglago, hindi ka na nakasentro sa negatibo. Hindi ka nakasentro doon sa mga hadlang. Ang isang lumalagong Kristiyano ay merong kakayahan na ma-overcome. Pansinin niyo po, bukod doon sa persecution na nangyari po sa kanila, hindi po nasentro sa kasaysayan ng early ministry yung kanila pong mga pangsari-sarili, mga kapatid. In fact, kung titingnan niyo po ang record in Acts chapter 2, matapos na sila po ay totoong manampalataya, tingnan niyo na po kaagad ang sinabi ng Bible. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So mga kapatid, pansinin niyo po na yung mga totoong nanampalataya, nanatili, nagpatuloy. Diba? Kaya nga doon po sa pinaka-sequence mga kapatid, makikita niyo po praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Imagine daily such should be saved. Isang malungkot na katotohanan sa usapan ng ministeryo ngayon, nung panahon po nila daily may nasa-save. Diba? Ngayon po mga kapatid, sa mga services natin, maintaining na lamang po Kasi hindi na po ganun katindi ang burden ng mga mananampalataya para mag-witness, para mag-invite. Kaya nakakaraos ang service natin, mga wala tayong bisita Hindi po ba? And you know, as I realize in my evaluation, one of the reasons why ang mga services po kadalasan sumasaya, sumisigla, pag kami mga nasa-save, pag kami mga bisita. Kaya mga kapatid, let us maintain that. Let us continue to practice that, because as believer in Christ, we are His witnesses.
At bilang mga saksi ng Panginoon, ang sabi po, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. So, ako at ikaw, Kristiyano, meron tayong gampanin. At ito po ay ang paghayo. Kaya, imbis na kung saan-saan tayo nakatingin, imbis na kung ano-ano ang pinag-uusapan natin, lalo na kung chismis lang yan, lalo na kung kapintasan ng iba yan, sasabihin ko po sa inyo, wala pong maitutulong yan sa paglago, at ang mangyayari, magiging parte pa ng problema po natin yan sa usapang ministeryo. So, if you really want to help the ministry, di ba, to grow, gusto mo talaga na ang ministeryo ay lumago. Sabi ko nga po for me, it is foolishness for a member to expect a growing ministry if he himself is not growing. Paano ko mag-expect ng lumalagong gawain kung ikaw mismo hindi lumalago? Kaya nga sabi ko po, I can say that the reason why talagang rapid ang naging growth ng church. Number one, it is because of God's power. Number two, it is because of the godly preachers. Number three, it is because of the growing people. Amen? Growing people. Kaya yun po ang ating magandang maging sentro sa ministry. Una, yung kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, yung pong makadiyos na mangangaral at makadiyos na pangangaral. Pangatlo po, yung mga nagsisilagong mananampalataya. Naku, pag pinagsama-sama nyo po yan, naniniwala po ko na ang ganda ng magiging takbo ng ministry. Paano mo sasabihin growing people o growing member? Yung pong idea, magmi-ministeryo para siya maging bida. Hindi po yun ang kapahayagan ng pagiging malagong Kristiyano. Ang malagong Kristiyano, purihin mo o hindi. Kaya yung mga mahilig sa issue ng mga miyembro, kung sino-sino pa pinagtuturo mo na nagiging problema. Di ba? Ang talagang problema sa issue. Di ba? The real problem sa usapan ng issue. Sapagkat kung ikaw ay maayos, hindi ba? So wala kang, minsan ang tingin natin sa sarili natin, para bang laging ang ibang taong may problema. Mga kapatid, mga minamahal, hindi rin po sinyalis ng paglago yung laging ang nakikita mo problema ng ibang tao. You know, as I evaluate sa akin po, sa sarili ko, ang isang malagong Kristiyano, bago pa ang problema ng kahit sino, ang una niyang sinusuri, sarili niya. Yes, part din po ng paglago yan. Kasi kapag ka ang naging takbo ng isip mo, laging humanap ka ng masisisi, pag hindi ka na a-attend, hahanap ka ng maituturo, ayoko nang umattend kasi na-offend ako kay ganito, hindi ko gusto yung ginawa niya. Pansinin niyo po, ang batayan ng desisyon mo ay laging ibang tao. Mga kapatid, always put in your mind na hindi po katanggap-tanggap sa Diyos na magtuturo ka ng kahit sino-sino. Kasi sa usapang kaligtasan, hindi naman sila nagligtas sa iyo. Diyos ang nagligtas sa iyo. Sa usapang pagpapala, Diyos ang nagpapala sa iyo. Sa usapang pagkilo sa buhay mo, Diyos ang kumikilo sa buhay mo. Why will you allow the other people na makaapekto po sa iyong buhay pananampalataya? Kaya mga kapatid, mga minamahal, dito pa lang po, sa introduction natin, areglado na po tayo Okay? Mga kapatid, mga minamahal, ang atin pong binigyang pansin, sapagkat ang topic ko po sa inyo is help the ministry to grow. Let us help the ministry to grow. Binibigyan pansin po natin pati yung sa human side. Nakita natin sa kasaysayan po ng early church, yung kanilang rapid growth, ang hindi maitatangging dahilan, number one, God's power. Number two, godly preachers and godly preachings. Number three, growing people and genuine people. Diba? Growing people and genuine people. Ngayon, kung kakayanin ko po tomorrow, magbibigay pansin po tayo sa bahagi na talagang, kasi parang introduction ko pa lang po itong isinyer ko po sa inyo. Okay? Sapagkat yan ang obviously makikita natin na sa naging growth nila, maliwanag po, kapangyarihan ng Diyos. And then, yung pagtatalaga ng mga makadiyos na kung saan magsiserve at magpapahayag po. Yung sabi po ng mga apostol, tayo kailangan natin mag-devote sa prayer at sa Word of God, sa ministry ng salita ng Diyos. And then, growing people.
Okay, so bukas po, kung loloobin po ng Panginoon, pag-aaralan po natin kung ano ang magagawa natin para po sa paglago ng ministeryong kinabibilangan po natin. Okay? Abangan bukas. Sa hindi ko po alam kung anong oras ang susunod na bahagi sa ating pag-aaral na ito. Dito po sa Believers Breakfast with BFDB. I hope and I pray na tayo po muli ay pinagpala po ng Panginoon. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po na sa kabila ng sitwasyon, niloob mo na kami po ay muling makapagsalo-salo sa iyong banal na salita. Salamat po sa mga giliw na taga-subaybay na talagang nagbibigay ng pagpapahalaga sa ministeryong ito. I pray, O Father, that you will continue to help them spiritually. May they grow, Heavenly Father, according to your will, lalo na po sa kaalaman patungkol sa iyo. And please, Lord, kami po ay maging doers of the word and not hearers only. Again, thank you so much. Maraming salamat po kay Pastor Genesis Permalo, kay Ma'am Maribel sa Permalo family for accommodating us here in this place, Heavenly Father. And we pray that you will continue to help them, especially sa vision na inilagay mo po kay Pastor Genesis. May you help him, empower him, O God. May you bless the mission, the ministry. And Lord, thank you because you are indeed faithful. Napakagandang makita kung paano mo pinagpala po sila at sa bahagi nila ang mga sakripisyo na ginawa nila para po sa iyong ministeryo. Panginoon, salamat din po sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama at nawadakilang Diyos, si Pastor Elmer, si Ma'am Susan, patuloy po nilang makita ang patuloy na naging paggawa mo sa kanilang nagiging pagiging mabuting katiwala, Panginoon. Thank you so much. And may you continue to protect us and bless us, O God. Sila Pastor Emerson Cruz, Panginoon, si Ma'am Juby, Doc Arnold Garcia, lahat ng magkakasama-sama sa conference, ihanda mo po kami. At ingatan mo po naway makarating ng safe and sound sila Pastor Dan Gonzales, pabalik po ng Pilipinas. At nawa, ikaw po ang magpahupa ng bagyo, dakilang Diyos, sa aming pong bansa. Again, thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord, for everything. For all of these things, I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen.